Maaga pa pero madilim na. Ako'y naluluka dito sa weather namin. Nakakapagod pero kailangan labanan kay napadpad ka man dito, Mars. Ede, huwag ka na magreklamo dyan. Ginusto mo man to na mapunta dito sa malamig na lugar. Ala, tiisin mo yan, Mars. Pinangarap ko talaga na makapunta dito sa malamig na lugar. At alam nyo dati, bago ko na meet si Pars, hindi ko alam saang bansa ang Finland. Hindi famous ang Finland dati. Kaya nung sinabi ni Pars nung una naming meet ba na taga Finland siya, ay nako, napasearch talaga si Maring Queenie saan banda yung Finland na yan. Malayo pala. Kaya alam ko lang naman dati, Amerika, Canada, UK, tapos yung Middle East. Yan lang naman ang alam ko. Hindi nyo naman po ako masisisi kasi dati hindi pa talaga famous yung Finland ba, kung saan ba talaga to. Ang may alam lang yan ay yung nag-aral talaga ng mabuti. So meaning yan, si Maring Queenie nyo hindi nag-aral. Nagchar-char lang sa eskwelahan. Hindi. Pasaway man si Maring Queenie. Pasaway man si Maring Queenie nung estudyante, kaya kunti lang ang alam sa mundo. Pero ngayon lumawak na po yung alam ko. At ito na nga, nakakuha ako ng Mr. Grocery Bag. Finally, kung gaano ako kabisi, hindi ako makapunta sa dumpster at hindi rin ako makakuha ng Mystery Grocery Bag dahil yung cellphone ko hindi ko naman laging hawak, tapos lagi akong nagwo-work, lalo na pag sa customer ako, hindi ko talaga mahawakan yung aking cellphone kay nagmamadali din naman akong matapos yung work doon. So yung cellphone ko laging andon sa aking jacket. Hindi talaga siya yung hawak ko lagi ba, pero pag lagi kong hawak yung phone, ayan, nakakakuha ako ng Mystery Grocery Bag. Yung Mystery Grocery Bag kasi makukuha mo lang yan ng if makauna ka, kumbaga first come first serve. Pag basta nag pop up yan sa cellphone mo, huwag ka talagang magdalawang isip na kukunin mo ba to o hindi, kay meron ding nag-aabang yan. Sa dami ng tao ang merong apps na rescue. Minsan nga hindi ko na maabutan pag open ko sa aking cellphone, wala na. Sold out na yung Mystery Grocery Bag. Ganyan siya kabilis Minsan nga yung magbabayad pa lang ako, pagtingin ko sa apps, ando na ako sa Pay Now. Hindi na ako makakontinue sa Pay Now kay sold out naman siya. Ganyan siya kabilis. Basta hindi ka mabilis din sa cellphone mo. Ako lang kasi minsan naabutan ko dahil meron akong watch at connect yung cellphone ko dun sa relo na yon, kaya mas easy sa akin minsan na makuha ko agad ba, kay pag magring sa relo ko, kukunin ko man agad yung aking cellphone sa pocket. So mabilisan. Meron yung one time na nagmadali talaga ako, tapos ang ganda ng Mystery Grocery Bag kasi may nakalagay na mga karne. Wala, pag open ko, sold out na siya. Ganyan kabilis. So ito, tignan natin kung ano ang laman ng Mystery Grocery Bag. At murang-mura lang siya ngayon mga Mars. Tag 2 euro. Okay, kumarket na tayo. Grabe, ang sarap nito makuha. Euro jackpot. Yan 59M. Tapos yung loto 1 million, and then yung baking is 25. Nanalo kaya tayo niyan kasi yung cellphone ko. Diyos ko, pag ako nanalo niyan, lahat kayo mga Mars, bibigyan ko ng tag million din, charing. May balato kayo sa akin pag ako'y nanalo ng 59 million. Tataya ko mamaya. Ano ba ngayon? Tataya ako. Malay natin grasyahan. Ano yung tao dito? Wala mang kasya. Ikutin natin. Walang tao.
man magtawag. Moy aris kyo pisonin. Magtago si ate. Tingnan natin. Okay. Ayan, antay-antay. Atin kaya yun siya galing. Baka doon nagtago. Antay ako. Inikot ko talaga. Wala man. Okay. Where it is. Antay lang tayo ha. Ano kaya ang makuha natin? Ay, nawal ba? Pitos. Boy ka. Ano to? Pizza. Yauho. Ano siya? Flour. Flour at merong itlog. Ayan. Silipin natin. Ano to? Or sa bahay na lang. Sa bahay na lang po. Uwi na tayo. Yung aking jacket amoy ulam. Si Pars natin. Excited sa nakuha ko. 2 pack ng itlog. Mitä? Niin mä katson, että onko tää vähän niinku tavallista vehnäjauhoa kuitenkin. Pizza flour pizza. kasi yung makuha ko. Joo. Tässä on ihan aavistus on suolaa. Hindi ko alam na may pizza flour pala. Not bad. Joo. Kohotus aika. Mikä tarkoittaa kohotus aika? Sanotaan resting when it rise. 6 to 24 hour. Joo, siis joo, pizzas. Hey, maybe next week we can try. Many times they put like overnight to the ref. Yeah. Joo. Next time we can try this. Or, We can. or tomorrow. How you think? Täytyy katsoa. May work pala siya. 3 ganito yung nakuha ko. Tapos, sa wakas, nakakuha ako ng itlog. Yung panaginip ko, natupad din na makakuha ng itlog. Ayan. 2 ganito ang nakuha ko. Diba? Hindi lang sa panaginip. We can try. Yeah, we can try. Yan. Interesting. Yeah, interesting. Kasi si Pars, pag nagpipizza siya, never siyang gumamit ng flour na pizza talaga. Ito. Yung normal flour lang yung ginagamit niya. So, sabi niya, interesting. Ayan. I'm so happy sa egg. Kay, panaginip lang naman to. Natupad din siya. O, diba? Itlog. So, sa 2 euro na binayaran ko, ang binayaran ko lang dito is yung isang pack ng itlog. Kay, ganito, 2 euro naman tong ganito mga Mars. Sa tindahan, 15 pieces ba yan o 12 pieces na itlog. Nasa 4 euro na yun siya ito. Ganito, 2 euro lang to, diba? Kailan ba yung sabi ko sa inyo na naginip ako ng madaming itlog ang makuha ko? Ito, ayan, finally natupad. Tignan natin yung egg namin dito. Ay, bumili pala si Pars. Ang itlog. Bago man ang itlog namin. At least madami kaming itlog ngayon. Hindi na problema yung itlog. Kasi naalala ko kahapon. Kahapon ba yun o last day? Nawala ng itlog sa bahay. Kalimutan ko man din dumaan ng shop. Bumili pala si Pars. Yan. Importante yung itlog sa ref na meron tayo kay pag walang ulam, mag-boil ka lang ng egg, meron na tayong ulam. Ito, gagawa kami nito ni Pars. Masarap siguro yung dough nila ba? Kay pizza flour man talaga yung ginagamit. Ayan Iba kasi yung dough ng pizza ni Pars pag gumagawa siya iba. Ito, may stock na naman ulit kami ng flour. Hindi na tayo magugutom nito. Ang dami nating pagkain. Doon pa sa ref. Kaya pag nag-pandemic, hindi talaga kami magugutom. Kaya
madaming pagkain sa mga cabinet at freezer. Importante yung flour, rice, pasta. Alam niyo po ba yung pandemic dito? Alam mo yun, 2019 na limit lang ang pwedeng lumabas, punta ng shop. Maliban sa tissue, ang mabilis maubos. So, number 1 talaga yung tissue na shock na lang kami. Yung mga lagayan ng tissue nagkaubusan. At yung shelves ng pasta at yung sa flour, yun yung na-empty talaga. Dahil, di bali nang wala kang ulam, basta meron kang flour at pasta at kung ano-ano pang carbs dyan. Dahil, pwede naman tayo kakain nung ganun lang. May flour ka, pwede ka mag-pancake. Pwede kaya ilagay mo lang sa oven, gawa ka ng tinapay. So, kasi pag freezer, pag ulam, maliit man yung mga freezer. So, hindi rin magkasya. Grabe yung pandemic. First time ko yun maranasan na nagpanic buying ang mga tao. Inom pala ako ng gamot ko kaya nafe-feel ko na naman yung aking tiyan. Every siya, sa isang araw, 3 times. Kalimutan kong uminom ngayong gabi. Pero mamaya pa naman sana ako iinom nito bago matulog. Pero nafe-feel ko kasi yung aking tiyan na nag-aalburuto na naman. The next day. Good morning, beautiful people out there. Ay, lakas pala ulan ka. Gabi na ko kay yung tubig. Yun, the tubig. Oh, tubig. You remember what is tubig? I told you, tubig is water. In Finnish, best. Ayan, today is wala pa din akong work. Kay, ha? Si. Kita si. Bese. Tuli sadista. Bime uala. Malakas ang ulan kahapon kaya basa surrounding. Oh, go inside. Remove your bag. Saan man yung aking pangtanggal ng scooter ko dito? Saan ko nilagay yun? Ota boy, sinausap. Okay. Sus, kay mabasa daw ang iyang bag. Oh, hold it. First, I will remove the water from our car. Asan yung ating pangkiskes? Ito, ayan. Tanggalin ko muna to. Ayan, scrap ko muna to para safe yung biyahe. Mama. Yes? Why is there water inside the car? Water inside the car. Yeah. Kahadlok ba water inside the car? Why? It's broken. It's broken na. If there is water inside our car. Mama. Is that glass broken? Huh? Oh, Is that you hold. Oh, Is that glass broken? glass broken? Yes. No, the glass is not broken. Why you think that the glass is broken? Because you said broken. No, I didn't say it's broken. Yeah. Yes, you did. I did? Okay, Yeah. you hold the camera, please. Okay. Thank you, baby. Naihatid ko na si Mikso natin doon sa daycare at ako ay dito ka na naman sa ospital. Dahil may schedule ako sa ultrasound early in the morning, 8. So naisip ko kanina, 7:30 ako punta dito. And then naalala ko, alas 8 pala magbubukas tong ultrasound nila. Paano kaya, no? Pag may emergency talaga. And then, ang opening doon sa ultrasound area is 8 to 4 lang. And then Monday to Friday. Ano man nangyayari doon sa mga nag-emergency talaga? Kung kailangan talaga i-ultrasound. Naalala ko kasi dati nung meron din akong kidney stone. And then na-confine ako. Sabado ako na-confine. Na-ultrasound din ako Lunes ng umaga. Pero yung MRI
Hoy, ate! How are you? May ultrasound ako. I miss you, te. Ultrasound? Ay, hindi. Hindi bawba. May ano, may chine-check si Ate Delia. Uy, Ate Delia, kumusta naman ito? Ito, gano'n. Ano si Habi? Injection. Alam mo na ba, isa pa ko last week. Kumusta na kaya si Ate Delia at sila at Maria? Ganun pa din. Parang mayat ka ngayon. Ito ba? Hindi man. Sa jacket lang. Sa jacket lang. Asa nga ako punta nito? Sige, te, punta ako sa... Oo, see you next time, te. Asa mo nandaan dito? Dito pala. Si Ate Delia yung friend namin dito na medyo matagal-tagal na. Saan naman tayo? Asan nga ako dito, ha? Yan, kay hanapin ko yung machine. Dito kasi na to, Kimos Huone. Ganyan, dito mga ultrasound area to, tapos yung mga checking, yung ipapasok yung camera sa loob ba. Dito yan banda. Tapos, ayan, dito. Kailangan ko lang i-check kung anong room ako. Ayan, ganito. May card kami, yung aming social security. I-ano mo lang siya dyan. Wala, bakit wala? Walang nakita dito sa akin. Kailangan kong magtanong dun. Sa ano? Sa counter. Walang nakalagay dito na schedule sa akin. Dito na ako. So, dyan yung ultra. Yan yung room. At ako lang mag-isa. Sana mabilis. Kaya doon sa laboratory ang mas madaming nakapila. Dito. Iba naman yung magnetic. Ano naman yung magnetic? X-ray siguro yan dyan. Yan dyan banda. First time ko dito ha. Kasi ang naalala ko nung ultra ako dati. Nung meron din akong kidney stone. Sa baba na yun. Bago na kasi yung hospital dito. Mas pinalaki nila. Kay dati maliit man. So ngayon, mas malawak na. Mas malawak na din yung lalakarin mo pag doon ka dumaan sa kabila. Tapos na ako sa ultrasound. 30 minutes lang naman ako dun sa loob. Mabilis lang. At hindi makauwi na siguro yun siya. Ang babait nung mga yun ay, yun yung Pilipina dito na matagal na sila, maybe almost 25 years up. Hindi ko na maalala. Basta matagal na po sila talaga dito sa Finland. Pero di namin na kitaan or na feel na mayabang. Kaya may mga iba manggod na matagal na dito. Tapos galing nila mag-finish ang mga mayayabang. Pero yun sila, dalawa yan sila eh. Ate Maria ang isa. Never ko talaga na feel na mga mayayabang yun. Ang babait ng mga yun. Ngayon lang, hindi na namin sila masyadong nababanding kay may mga kanya-kanyang buhay na din, busy ang work. Tapos every time na may party, na imbitahan, hindi rin sila makapunta. Nag-meet na lang kami pag sa daan na lang, ganun. So, I don't know what's happening to me, pero I don't know why talaga. Hindi rin naman masabi ng doktor na may kidney stone, may gallstone dahil nung nag-MRI ako, wala mong nakitang mga kabato-batuhan sa aking organ. At ngayon sa ultra, malinis, walang nakita. Ano ba talaga to? Hindi rin naman nila masabi na may ulcer, may acid reflux. Wala silang nakikita na ganun. I don't know what happened talaga, pero yung sakit niya talaga is yung dito sa may kuto-kuto natin ba. Kaya ngayon talaga parang takot na ako kumain ng, alam mo yun, yung masasarap. Kumakain kagabi, kumain ako ng yung niluto ko. Konti lang talaga yung kinain ko, tapos dinadahan-dahan ko kainin ba para hindi na naman maano yung aking tiyan, madisgrasya. Wala namang kagabi,
wala namang kagabi, everything is fine. Siguro kaya nakainuman ako ng gamot. Pero yung gamot na binigay ng doktor sa akin, yung pinabili niya, okay naman. It's work naman, nawala yung pain. Kaya lang, yung isang gamot doon ay hindi ko siya pwedeng inumin pag umatake yun. Nasa work ako, kay hindi ako pwede mag-drive dahil aantukin ako. Pagod na pagod yung katawan ko. Pag yun yung ininom ko, pwede ko lang siya inumin pag nasa bahay lang. Yung hindi ako magdadrive ngayon ba. Gaya ngayon, pag umatake, hindi ko siya pwede inumin kung lalabas ako mamaya. Pwede pala kay yung nagpunta ako dyan, maaga man yun, maaga din ako binigyan ng gamot, pero mga bandang 2:30, nakadrive na ako. Mga siguro 4 hours akong parang antok na antok at pagod na pagod that time. So ako ay uuwi na. Si Pars natin nasa bahay pa, pero mga 10 o'clock ay aalis na siya papunta work. Umalis na si Pars natin. Ako na lang mag-isa dito sa bahay. Ligpitin ko yung namin, living room. Kay it's super kalat. Bukas tayo ng bintana. Sinirado ko to kanina. Kay masyadong maliwanag ba. Ito, ayan. Buksan natin konti. Against yung sinag ng araw, diretso talaga dito sa namin, sa sala. Yan, much better. Yan, nag-edit lang ako ng ating vlog. Pahinga konti. Kaya maya, ang dami kong gagawin dito sa bahay. Tagal-tagal akong di nakapagligpit-ligpit talaga dito sa bahay namin. Kaya sabi masama yung aking pakiramdam. Tapos ito, meron akong sick leave. 1 day ngayong araw. And then, tomorrow, may customer na naman tayo ulit. Saan man yun? Yan, damit. Kailangan ilagay na sa mga kabinet. Hindi ko maintindihan. Yung damit ni Gavin andito sa labahan namin. Siguro yung andun kami sa bahay nila Ate Jen. And then, napagkamalan yung bag namin ba na bag nila. For sure si Gavin yan, hindi niya napansin. Pero isi-save ko lang yan. Para pag kita namin, may bigay ko kay Gavin. Ayan. Natawa ako kay naglabas si Pars. Yung sa amin ni Mixo, tag-isang basket kami ni Mixo. Ito yung sa akin. Tapos, yun yung kay Mixo. At kay Pars, ito lang po yung kay Pars. Ilang piraso ng t-shirt? 4. Ganyan, isang pantalon. Tapos, 3 socks. Ganyan lang kadami kay Pars. Pero yung sa amin ni Mixo, nako, napakadami. Natawa tuloy si Pars. Buti, biniro ko nga nalabahan mo pa din ba yung mga damit namin? Kasi yung damit mo, pwede mo lang naman yan labhan ng isang buwan, kay madami ka mang t-shirt dyan. At yung sa amin ni Mixo, yun yung pinakamadami. Hindi ko talaga maintindihan bakit laging madami yung labahan namin ni Mixo. Pag nasa work ako, lang naman ang isusuot ko, uniform. Tapos, balik-balik lang yung mga t-shirt ko ba. Kasi yan, pag nagluto ako, hindi nadudumihan. And then, ayan, palit agad ng t-shirt. Ito, yung mga alaga ni Mixo. Ito, pinaligpit ko to sa kanya kagabi. Sabi niya, Mama, dyan lang yan. Kay laruin ko yan pagdating ko. Bukas after daycare. Dyan lang daw yun. Kay maawayan ako ng ating Mixo. Pero yung sa kwarto niya, buti naligpit. Yan ito, napakakalat. Masakit sa mata pag masyadong makalat yung bahay natin, di ba mga Mars? Pati itong mga karton. Ayan, pinapasave niya pa to. Ayan, libro para sa mga laruan. Naghahanap na siya kung ano yung gusto niya iregalo namin sa darating na Christmas. At usual, ito yung gusto niya, yung dinosaur. Saan ba to siya na-shop?
Asan ito sa City Market? Every year na may dumadating na ganito. Tapos, may nakita ko kaninang bata doon. May bit-bit din na ganito. Na libro. Yan, every bahay-bahay dito. Nahatiran nila ng ganyan. May pangalan pa yan, oh. Queenie Pesonin. Meaning, si Queenie Pesonin may anak. At ayan, pinadalhan tayo ng ganito na libro. Tapos kita mo din yung price ng mga toys dyan. Hindi ko lang alam saan yan siya. Prisma ba yan or City Market? Ay, ang bango nung nilagay ko na pabango dun sa machine. Ano yung nilagay ko? Cherry. Ay, andyan pa ba kayo mga Mars and Pars? Nag-ano lang ako. Nagpahinga ako konti kanina kay parang napaparanoid na talaga ako nitong yung feel ko lang ba to na masakit yung aking sikmura or muni-muni ko lang. Alam niyo yung merong gano'n na paranoid na tayo dahil may nararamdaman, which is wala namang nakita. Like, ngayon, kumpleto na yung test na ginawa sa akin. Sabado, nag-test ako ng yung sa urine, nag-blood test na din, tapos chinek na din ng doktor, at nag-MRI na din ako. Sa 4 na yan, nung Saturday, walang nakita yung doktor sa akin. Sabi niya, everything is fine. Walang sign ng mga kabatu-batuhan daw. Hindi kaya, pinaano niya ako sa ultrasound ngayong araw na to. At ngayong araw naman to, dun sa ultrasound, wala naman ding nakita. Sabi nung doktor, kasi yung nag-ultrasound ay doktor talaga mismo. Akala ko nga ay nurse lang. Tapos nung nakahiga na ako dun, sa higaan ng ultrasound, sabi niya, wait lang ha, tawagin ko yung doktor. Masyak ako lang, doktor pala yung mag-ultrasound. So, matagal-tagal din kami dun sa loob kanina kasi nga chinek niya talaga, and then tinanong niya, saan ba yung masakit? Sabi ko, dito sa may gitna talaga. Minsan, bigla na lang siyang sumasakit kahit wala akong kinakain o kahit wala akong iniinom. Like, morning, uupo lang ako, parang feel ko na naman na sasakit siya. O siguro paranoid na lang talaga tong nararamdaman ko mga Mars na kahit walang masakit, nafe-feel ko yung sakit. Parang ganun siya ba? I don't know what happened talaga. Pero, thanks God, dahil sa 5 test na yon, urine, blood test, MRI, sa doktor, tapos ultra, everything is fine. Kaya, sabi ng doktor kanina, walang nakita. So, kay Kihuvin daw, ang sabi niya, everything is fine. So, ano talaga tuloy ako? Paano nasabi ng doktor na everything is fine? Ako naman yung may dinadamdam. Kaya, sabi ko kay Pars kanina, ano ba itong nararamdaman ko? Kasi naalala niyo po, 2 years ago, yung sa tiyan ko, nagpa-check up na din ako, chinek na din ako ng doktor. Ano ba yung klaseng check up na yung ipapasok dito sa mouth natin or scoopy, yun po yung pagkaalam ko. Sorry, hindi ako familiar sa mga ganyan, pero nasubukan ko na po talaga yung exam, yung sa test na papasok sa bunganga. Kay ito, na-feel ko naman din yan dati pa at wala man ding nakita. Kaya nga sabi ko kay Pars kanina na siguro ulcer to. At nung sinearch niya kung ano yung pwedeng i-test sa ulcer at malaman na may ulcer ka, sa blood test pa lang or urine test ay makikita na doon kung meron kang stomach ulcer. Comment below po or message nyo po ako mga Pars kung meron kayong family or nakaranas kayo ng ulcer, ano ba talaga yung symptoms, ano yung test na ginawa sa'yo. Sa akin mga Mars, ginawa na lahat yung test. Wala man. Kaya nga sabi ko, sa isip ko kanina, naghiga-higa ako.
paranoid na siguro yung nararamdaman ko. Siguro sa isip ko lang to na aatake na naman. Tapos wala pala. Ganun ba? So, let's hope na mawala na talaga yung nararamdaman ko kay nakakapagod naman to mga Mars. Alam mo yung may trabaho ka, may anak ka, may family ka na dapat mong gawin. Wala tayong magawa kay feel ko parang sa sakit na ewan. Sabi ko nga kay Pars, paranoid na siguro yung nararamdaman ko na sakit. Hindi siguro to siya yung sakit talaga kay wala man nakita yung doktor. Sabi niya, everything is fine man daw. Hindi everything is fine. Pero sabi niya kanina, yung gamot daw na binigay sa akin, na sabi naman niya sa akin kanina, yung gamot na nireseta sa akin, kung nakakatulong siya, ipagpatuloy ko lang daw yun every time na sasakit yung aking sikmura. Pero yung sakit ko sa likod, yung dito, wala na siya. Mula nung nakainom ako ng gamot, yung binigay sa akin na sobrang strong na painkiller. After that, nung Saturday, kahapon, hindi ko na siya naramdaman. Last nung uminom ako, Saturday, bago matulog, yun na yung last na ininom ko yun. Kasi hindi ko siya gusto na gamot dahil nga napapagod ako dun. Sa awa ng Diyos, hindi naman sumakit ulit yung aking kalikuran. Yung sa may sikmura lang talaga. Kaya every time na kumakain ako ngayon, dahan-dahan, tapos alam mo yung ninunguya ko na talaga at tinatry ko na slowly kainin yung aking food at konti lang. Ayaw ko na magpakabusog talaga na yung grabe yung busog ko. Sabi ko sarili ko, kailangan ko na limitan yung aking sarili na hindi yung sobrang busog na busog ka talaga. Sasabog na yung tiyan mo sa sobrang busog. Kaya tignan natin kung nakakatulong yung aking technique. Ano daw technique? Kaloka. Natatawa na talaga ako nito. Yung ano nga yung Sabado na nagpunta ako ng hospital. Then, nag-message ako doon sa group chat namin ba dito sa Kotka Girls. Di ba kung napapanood nyo po si Ruby doon sa vlog niya, ay nagpunta din siya ng hospital. At doon, chinek din siya, MRI. Pero iba naman yung sa kanya. Yung nararamdaman ni Ruby. Sabi ko nga, hala Ruby, yung bato mo naghahanap ng kapatid. Kaya feel man talaga namin ni Pars na yung dito sa likod ba ay yun yung kidney stone. Kay yung nakaranas ako ng kidney stone, dyan man ako inatake sa right side na back. Na super talaga yung pagkasakit na yun na nasa point na ako na nagsusuka, hindi na halos makagalaw sa sakit. At that time, yun yung first na naramdaman ko siya. Parang isang biglaan lang siya na sakit sa akin that time ba na, oy, ito, paparanas ko yung sakit. Pero before that, yung day na naoperahan ako, wala akong naramdaman talaga na pain like this, na pa konti-konti ba. Yung ano lang, ngayon lang na everyday, feel ko na may sumasakit sa likod ko. Pero after na nakainom ako ng strong painkiller, hindi na siya sumakit. Yung sa tiyan na lang talaga ang nafe-feel ko na, alam mo yung every time na kain ko, para akong nasusuka, ganun. Hindi ko naman po alam ano ang symptoms ng ulcer. Tawagan ko nga yung kapatid ko kasi naalala ko yung tatay ko may ulcer dati. Yan ang naalala ko kasi nanghingi yun sila sa akin ng pangpagamot kay may ulcer daw yung tatay ko. Tama ba yun? Tawagan ko nga maya si Junjun. Kung naalala ni Junjun yung ganun sakit ng tatay ko, ulcer. But I'm not sure again. But I can try. So ito ngayon. Lagay ko lang yung mga damit ni Mixo dito. Pa konti-konti nga lang yung galaw ko Kay napaparanoid si Maring Queen Pero hay nako. Hayaan ko na nga to. Ang importante, buhay tayo.
Hindi, kailangan pa din mag-ingat-ingat, Mars. Huwag masyadong kampante. Di ba po ba? Yung damit ni Mixo, dumadami na. Ayoko na mamili. Ito, may ano na siya. Siguro may 15 na pants. Yan na siguro yung pang winter niya. Kaya palamig naman. So, ako ay mag-arrange muna dito sa bahay kasi maya-maya susunduin na natin si Mixo. Grabe. Ganyan kabilis ang oras, no? Pag nasa loob tayo ng bahay. Katapos mo lang magligpit. Maya-maya niyan. Sundo time na naman ang ating Mixo. Hindi mo talaga mai-enjoy yung day off mo kay. Pag nag-day off ka, kailangan mo man maggalaw-galaw kay ang bahay natin. Grabe man ka. Kalat.